Panginoon, sabi po ng doktor, 6 na buwan na lang daw ang itatagal ng buhay ko. Pero Panginoon, di naman siya Diyos. Kung gugustuhin mo, pwede pang madagdagan ng 6 na taon, 10 taon, 20 years, 30 years ang buhay ko. Panginoon, ang sabi po ng doktor, hindi na kami magkakaanak ng asawa ko. Pero kung gugustuhin mo, hindi magkakatotoo ito. Panginoon, wasak na po ang pamilya ko. Pero kung gugustuhin mo, mabubuo uli ito. Panginoon, parang suko na ako sa asawa ko, sa anak ko. Masakit ulo. Pero kung gugustuhin mo, makukonsensya at magbabago ito. Panginoon, 50 na ako. Wala pa rin akong jowa. Pero kung gugustuhin mo, magkakaroon. O, diba? Parang imposible sa atin. Pero sa Diyos, meron bang imposible? Pansinin po ninyo, napaka-meaningful nito. Kung dudugtungan po natin yung ating narinig na ebanghelyo, ano sasabihin ni Kristo kay Marta? Matapos ang eksenang ito, dalhin niyo ako kung saan niyo inilibing si Lazaro. Yung libing, doon nakalibing. Doon si Lazaro patay ng 4 na araw. Yun yung lugar ng imposible. So it was like Jesus telling Martha, then telling us right now, dalhin mo ko sa yung pinakamalaking problema sa parang wala ng pag-asa at ipapakita ko sa iyo ang kayang gawin ng kapangyarihan at pagmamahal ko sa buhay. For nothing is impossible with God. And we have to believe that. Kasi palagay ko, pansin ko lang, parang God is not pleased with our grumbling, with our constant complaining. Kayo po ba natutuwa kayo sa isang tao na puro reklamo? Ano ba? Bakit wala pa? Bakit hindi pa nangyayari? Ano ba? May ginagawa ka pa? Yun bang apurado? Yung bang walang nakikita at nasasabing maganda, kahit may ginagawa ka naman, kahit papaano talaga? Kakainis yun, di ba? Hindi kaya parang ganun din minsan ng Diyos? Tandaan po natin ito. God is sometimes moved to delay, even to say no, and even to punish with our constant complaining. When we are always disappointed, even though we still have things to be thankful about. On the other hand, God is always moved to help, to heal, to do some miracles when we always believe and stay positive. Yun bang lagi mo sasabihin, okay lang yan, makararaos tayo dyan, may awa ang buong may kapal, makababawi tayo, huwag mag-alala, hindi natutulog ang Diyos. Ganon. Ang sinasabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Kaya yan po ang lagi nating tatandaan, lalong-lalo na sa ating mga panalangin. Kasi tila wala pa po akong nabasa sa Bible na sinasabing, kapag nananalangin kayo, pag puro kayo reklamo. Ang madalas kong nababasa at napagninilayan, kapag nananalangin kayo, manampalataya kayo, maging matyaga kayo. Yun ang sinasabi dito. Lahat naman po ng panalangin, palagay ko, pinakikinggan ng Diyos eh. Pero sa palagay ko rin, may mga panalangin masakit sa pandinig ng Diyos. Yun yung mga panalangin laging nagre-reklamo. Oy, remember, Jesus also rebuked Martha once about this. Natatandaan po ninyo yung marami siyang ginagawa. Tapos si Maria, nandun lamang sa paanan ni Jesus, nakikinig ng kanyang mga salita. Ano ang sabi ni Marta? Panginoon, sabihin naman niyo sa kapatid ko, tulungan ako dito, kulang ang katawang ko. Pinagsabihan siya ni Kristo. Kasi puro reklamo. Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong dumaing, na mag-pretend tayong okay ang lahat sa atin kahit maraming mga problems and sufferings. No. Pero iba yung pagdaing sa Diyos ng may pananampalatayang taglay sa puso natin. Ito yung napapagod pero hindi nag-give up. Ito yung natatakot pero hindi natataranta. Ito yung nasasaktan pero hindi nagagalit. Ito yung nanghihina pero hindi nawawalan ng pag-asa. Ito yung maraming tanong
pero hindi sa Diyos nanunumbat, kundi ipinagpapasa Diyos sa Kanya ang lahat. May we have this kind of faith, especially in these times of hardships sa buhay natin at sa bansa natin. Amen.